So, uulitin ko na naman mga idol, no? So, paano paglagay nitong transmission set, yung kasama na yung shifting drum, shifting port, ay yung mga pin. Kasi ito maraming nagkakaproblema dito mga idol. Kasi pagka nabalik-baliktad ang pagkalagay, so marami kasi magiging problema mga idol, no? Pwedeng mawasak, pwedeng madurog yung transmission gear, so maraming possible na problema. So, ito yung gawin natin, no? So, ito ulitin natin, no? So, sa paglagay ng transmission, so makikita nyo naman, pagdating sa input shop mga idol, yung kanyang washer ay makapal yan. Tapos yung pagdating naman sa output shop niya, manipis yan. So, kaya po siya tinatawag na output shop, ito po yung nakalabas sa sprocket niya. Ito yung nakatago pa rin. Kaya siya input, nandun pa rin siya sa loob, sa may clutch side. Okay, so sa paglagay, ganito lang, oh. Ayan, oh. Ganyan. Okay. So, sa paglagay, suot lang natin siya. Pag ganito. Yan. Kasi, unang-una mga idol, pagka nagkamali kayo ng lagay dito, so, pwede kayong makasira. So, ganoon na ang paglagay na. Tapos, pagdating dito sa, ito nga, yung lagi kong sinasabi, ito, yung shifting port na to, yung dalawa. So, yan, oh, makikita niyo yan. Meron siya, madalas meron yan, may C3 yan, dito niya, nakalagay C3, di ba? So, ang paglagay nito mga idol yan, makikita nyo, mahaba yan, no? Makikita nyo, mahaba, di ba? So, una nyo ilalagay sa ilalim. Yan, lagay natin. Ilalim, no? Tapos itong pangalawa naman, yung Z1, nakalagay, yung sa taas, makikita nyo yung mahaba. So, dapat itatawag nyo siya. Yan. So, baga, ang nangyayari, harapan silang dalawa. Okay, so lagay nyo siya pa ganun, harapan. Tapos itong isang maliit na shifting port mga idol. So, madalas lang napapansin ko palagi dito ay laging nakataob. So, mali po yun mga idol. No? So, dapat ito ay nakatihaya. Ayan, nakatihaya siya. Kumbaga, nakalabas yung kanyang number. Okay, so ilagay mo siya pa ganito. Ayan, lagay lang. Ganito lang yung paglagay niya mga idol. Para hindi kayo magkamali at sus nako. Gagastos kasi kayo dito pagka nagkamali kayo. Pwedeng madurog to mga to, no? Ayan, lagay niyo siya pa ganyan. Okay. So ngayon mga idol, ilalagay na natin yung kanyang shift drum. So lagay natin yung shift drum niya. Ayan, so lagay na natin yung shift drum niya. So ito yung shift drum, lagay natin. Okay. So ano na palagay ng shift drum. Ngayon, pagka nailagay nyo na yung shift drum mga idol, ito ikutin nyo lang hanggang sa magtapat yung pinakahuling guide ng suksukan ng mga shifting port. Okay, so ganito paglagay nyo mga idol. Itong isa mga idol, iangat nyo to para ma-shift siya dito. Yan. Angat siya ng konti. Okay, so nakaangat na. So ganoon din dito, iangat mo rin to para tumapat siya dito sa pinaka-guide. Yan. Ngayon ang paglagay niya. Pati dito. Okay. So sa paglagay ngayon ng shifting pin, ito. So mapapansin nyo, meron niyang spring dalawa. Yan. So unahin nyo itong bandang sa output shop. Ito yung output shop, ito yung input shop. So ang output shop dito po nakalagay yung may spring. Okay, sa may spring, no? So lagay natin. Yan, lagay natin itong may spring. Yan. Tapos lagay mo yung isang spring. Tapos ito naman yung pin sa kabila, ito yung sa kanyang input shop. Okay, lagay natin dito. Yan. Diba? So ngayon, i-check mo kung papasok lahat yung kambya. Ganito lang ang check niyan. So, yan, ikot natin, primera, segunda, yan, tercera, kwarta. Okay, neutral. Tapos balik natin, 1. Pasok yan, 2, 3, 4. Yun, ganoon lang mga idol, no? So, ganoon lang mga idol, no? Maraming salamat at sana nakabigay na naman tayo ng idea dun sa mga baguhan pa lang. Alright, so NS150, NS160 pares lang po yan ng assemble ng transmission at saka shifting drum. Alright.